Hindi mapigilan ng nanay ko ang mag-alala nang sabihin kong pupunta ako sa malayong baryo upang aking bisitahin ang pinsan kong matagal ko nang hindi nakikita doon sa may Mindanao. Ano yan? Ano yan? At bakit ka magdadala ng maraming pera? Siguradong mauubos mo na yan sa alak. At walang kapuluhan na paggastos mo eh. Anak naman. Ngunit, tiwala ko sa sarili ko sa paghawak ng kwartang ito habang abala pa ako sa pagsiksik ng mga dadalhing gamit. Ma! Kailangan ko ng pera eh. Ayoko magutom sa biyahe, no? At gusto ko rin bumili ng mga pasalubong. Saka, balak pa naman kitang bilan ng langis. Yung langis nilang pambawas ng timbang. Naku! Huwag mo ko pinaglolo ko, Rico. Walang ganon. Wala. Sus! Magkano ba yun? Saka paano ginagamit? Sabihin mo ka. Hindi daw totoo. Tapos magtatanong, nanay talaga oh. Kasi ngay, sabi nila, ipahid mo lang daw yun tuwing gabi. Naku! Tapos, mararamdaman mo na yung epekto. Sus! Diyan mo, sa may puson mo. Sus! Kalokohan niya na nakalokohan. So nagpapaniwala ka masyado. Kaya ba't ka naluloko eh? Paano naman mangyayaring mababawasan ang timbang ko? Aber? Nay, di syempre, pag pinahid mo daw yun, makahati yung katawan mo. Tapos tilipad ka na. Sinaulo ko talaga eh. Muntik na akong magpapili ng 5. Niloko mo lang pala ako. Malay ko bang gusto mo din maglagalag tuwing gabi? Ayaw mo nun? Hindi ka na mahirapang maglakad. Lilipad ka na lang sa may bubungan ng mga kachismisan mo. Aray! Loko-loko ka talagang bata ka. Idadamay mo pa yung mga amiga ko? Ay sus! Ibahin mo kami sa grupo ni Aling Tale. Aba! Mga charismatic kami, no? Ay sus! Pinaganda mo pa talaga, Nay. Ang sabihin mo, level up lang talaga yung chismisan nyo. Aba! Loko-loko ka talaga, ha? Siya. Sige na, Nay. Baka may makalimutan pa ako eh. Mamaya na. Sige. Magpaalam ka sa akin, ha? Bago ka umalis. Tsaka yung bayad sa tubig, yung sa ilaw, at tsaka yung sa mga... Nay! Oo, alam ko. Mamaya na. Sige na. Love you na. Napapangiti na lamang ako habang inilalagay ko sa may bag ang ilang huling kagamitan. Pati na ang aking naihiwalay na sahod ko na aking pinaghirapan. Pagkarating sa may lugar ng aking pinsan, namangha ako sa ganda ng kanilang probinsya. Pero naputol lamang ang aking pagpapantasya ay nang pagkababa ko pa lamang ng tricycle ay nagmamadali na agad umalis ang driver nito. Kahit kulang pa ng kalahati ang naibayad ko. Subalit, mas nagulat pa ako nang pagbaling ko ay napansin ko ang pagtitinginan ng mga tao. Na napatayo pa nga ang iba habang ang isa naman ay parang papalapit sa mismong kinatatayuan ko at kakaiba ang tingin sa akin. Hindi ko mawari bakit parang kinakapos ako ng paghinga. May tila sumundot sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag na kaba. Ngunit nakahinga lamang ako ng maluwag nang sa kung saan ay may tumawag sa aking pangalan. Rico! Hoy! Rico! Pinsan! Dito! Halika dito! Hoy! Mga kapitbahay! Pinsan ko yan! Rico! Halika dito! Bilisan mo! Bilis! Masaya akong sinalubong ng pinsan ko na naghihintay sa may kabilang kanto. Na pagkarating sa kanila ay masaya akong ipinakilala sa mga kamag-anakan ng kanyang napangasawa dito sa may probinsya. Kinahapunan ay nagkaroon kami ng masayang salo-salo at inuman na magpinsan. Ngunit nang malaman ng pinsan ko na magtatagal ako dito ng mahigit 1 linggo ay biglang nag-iba ang itsura nito. Mula sa masigla at galak na galak, tila naging malungkot at napabalisa. Lolo! Pinsan, bakit naman parang nagbago ang timpla mo? May problema ba? Huwag ka mag-alala. Di naman ako magiging pabigat dito sa inyo eh. Pinaghandaan ko kaya to. Kaya huwag mo na akong alalahanin. Pasensya na, Rico, ha? Pero hindi naman ikaw ang problema. Ang problema
ang paparating na piyesta. Dahil ika ng pinsan ko habang nilagok ang baso ng alak na halatang may itinatagong lihim sa itsura ng kanyang muka. Medyo naguluhan ako, kaya ika ko, "Ha? Piyesta? Eh di ba dapat masaya yan? Hindi ba dapat panahon yan ng mga palaro, handaan, salo-salo? Ibig sabihin di ba, madaming pagkain. Kaya bakit kailangan yung mukha mo nakabasangot? Dapat di ba masaya?" Tumango ang pinsan ko. Ngunit halata ang kaba sa timbre ng kanyang boses. Totoo ang sinasabi mo. Pero Rico, hindi normal ang piyesta sa lugar namin dito. May mga putahe na kakaiba dito. Naiintindihan mo ba ako, Rico? Ha? Kakaiba? Paano namang kakaiba? Ibig mong sabihin, may Italian, Mediterranean, kumakain sila habang nagsusuntukan. Ganon? Ano? Naguguluhan naman ako sa'yo, insan eh. Anong putahe ba yung sinasabi mo? Dito ay mas naging seryoso ang mukha ng pinsan ko na bahagya pa itong napayuko bago magsalita. Rico, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Dito, hindi basta-basta ang putaheng kinakain nila dito, kundi karne ng tao. Naririnig mo ba ako, Rico? Kumakain sila dito ng karne ng tao. Pakinggan mo ko, Rico. Parang yelo ang gumapang sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung binibiro lamang ako ng pinsan ko o totoo ang sinasabi nito. Ngunit nakikita ko sa mukha niya ang pagkasuklam at takot. Pinsan, mababait naman ang mga tao dito. Pero kapag papalapit na ang piyesta, ibang usapan na. Parang hindi ko na sila makilala. Tila ibang tao na sila. Sabi nga nila, dahil daw ito noon sa kahirapan at gutom, tumikim sila ng karne ng tao dahil nga naman mas madami ang nagkalat na taong pumapasok dito. Kaya nang matikman nila ang linamnam ng kapwa-tao, marami na sa mga taga rito mas ginusto na ang pagkain ng karne ng tao na inihahain nila o niluluto. Kaya madalas kapag may nawawalang tao mula sa may karatig bayan tuwing papalapit na ang piyesta, alam nila sila ang mga may kagagawan. Nagkibit balikat lamang ako. Itinuturing na baka dala lamang ng alak at nagbibiro lamang ang pinsan ko. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba sa kanilang baryo. Ang mga dating palangiting muka ay naging malamlam at walang ekspresyon. Tila ba nagmamasid sa bawat kilos ko ang mga tao. Palaging may sumusunod, may nakatingin. Mga pagtitig na mula ulo hanggang paa, saka mapapangisi. Kaya nang makauwi ako sa bahay ng pinsan ko, kinausap ko na ito ng sarilinan. Pinsan, mukhang totoo nga yata yung sinasabi mo. Nababaliw na ako sa mga tingin nila sa akin dito, pinsan eh. Akala nila artista ako eh. Artista sa kanilang mesa. Ay, kailangan na nating umalis dito. Tara na, pinsan. Hindi ko na kaya ang nararamdaman ko. Para bang ang lahat ng mga tao dito hinihintay na lamang yung piyesta. At ako na yata talaga ang espesyal na putahe nila. Tara na, pinsan. Umalis na tayo dito. Sumama ka na sa akin. Halika na. Ngunit tumanggi ang aking pinsan. Rico, hindi maaari. Alam mo, pinsan, huwag kang mag-alala sa akin. Ligtas ako dito. Ang asawa ko ang dahilan, kaya hindi nila ako gagalawin. Sigurado ako. Kaya nga, di ba, ilang taon na ako nandirito. Hindi ba? Pero ikaw, labas ka sa may usapan. Dito ay parang gumuho ang mundo ko.
Halos mabaliw na ako sa kakaisip kung papaano makakaalis sa baryong ito nang hindi nila napapansin. Sapagkat alam ko na sa oras na magkamali ako ng kilos, maaaring hindi na ako makabalik pa sa may Maynila. Kaya muli kinausap ko ang aking pinsan para makaalis ako sa lugar na ito. Pero isang masamang balita, dahil sa tuwing malapit na daw ang pista, madami sa kanila ay alam na ang dapat na ginagawa. Walang ibang taong makakalabas dito sa kanilang lugar, kahit isa. Na kahit ang pinsan ko ay walang tigil din sa pag-iisip ng paraan kung papaanong maisa sa katuparan ang pinaplano ko, dahil ayaw din niya akong mapahamak. Hindi na ako mapalagay, napapraning sa bawat nakikita ko. Mga naririnig na usapan doon sa may labas ng bahay, mga tawanan ng tao na parang ako ang paksa ng mga ito. Kung anong masarap na timplada ba kung ako'y kanilang maluluto. Wala na, nababaliw na ako. Pero bigla kong naalala ang aking dalang madaming pera. Isang ideya ang pumasok sa aking isipan na ika din naman kasi sa kwento ng aking pinsan. Hindi ba't kaya din naman ginagawa ng ilan dito ang nakakapangilabot na pagkatay ng tao ay dahil sa kahirapan mismo. Marahil sa pamamagitan ng pera ay makakaalis ako dito. Kaya sinubukan kong sabihin sa pinsan ko ang tungkol sa aking plano. Ang nag-iisa kong plano. Na dito, nilapitan nito ang kumpare ng pinsan ko at nag-alok ng malaking halaga. 5,000 piso para isakay ako sa may tricycle nito. Nagmamakaawa na ako na kanyang ihatid palabas sa may baryong ito. Pero nag-aalinlangan ang kumpare ng pinsan ko. Ika pa niya, delikado, dahil kung mahuhuli ay pati siya ay wala nang ligtas. Hindi ako nawalan ng pag-asa dahil sa tono ng sinabi niya. Nag-aalinlangan lamang ito, pero ito ay interesado. Na sino nga naman ba ang makakatanggi sa isang beses na biyahe ng tricycle na tumataginting na 10,000? Opo, para sa kaligtasan ko ay dinagdagan ko pa ang aking pakisuyo. Kaya ikako, gagawa kami ng paraan na kunwari ay ipapasyal lamang niya ako. Hindi na magdadala ng madaming gamit. Iiwan ko na lamang ito sa aking pinsan at tatakas sa may baryong ito. Na dito siya ay napapayag ko. Ang unang labas namin ay hindi naging madali dahil nasiraan pa yata at sumabog ang gulong ng kanyang tricycle. Nagtataka kami. Ikako, mukhang may nakahalata yata. Lalo pa nang may mag-usisa na saan naman daw kami mamamasyal ngayong hapon na. Na mabilis ko naman itong sinagot na kami lamang ay bibili ng mga pasalubong at rekado para sa darating na piyesta dito. Pero dito nangilabot pa ako sa mga pagngiti nila na kahit hindi nila sabihin, alam ko ang sinasabi sa isipan nila. Ngunit nagtiwala ako. Ito na ang huling gabi at nag-iisang baraha ko. Ayokong gumising na nakagapos at nakatuhog sa may mahabang kawayan. Ilang beses pa kaming tila sinita, pero pinanindigan ko na kunwari ay may bibilhin lamang kami, pati na ang planong mag-iinuman ng magdamagan. Na habang nagmamaneho ng motor ang kumpare ng pinsan ko, dito narinig ko ang paghikbi nito na hindi na niya naiwasan pang magkwento. Ika niya na kung naisip lamang din niya ang ganito, hindi sana ay buhay pa ang pinsan din nito. Pero iba daw kasi noon, walang nais tumulong, wala din silang pera. Kung kaya ngayon na may pagkakataon siyang mailigtas sa kapahamakan ang kanyang kapwa, ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Labis akong nagpasalamat. Tila nawala lahat ang aking kaba, nerbiyos at pag-aalinlangan
Dahil sa mga sinabi niya, nasa tulong ng kumpare ng pinsan ko, tuluyang nakalabas na ako ng baryo. Dire-diretsong patungo sa may terminal na agad akong nakasakay ng bus papuntang Pantalan, na ang huling plano sa pagtakas ko ay babalik ang kumpare ng pinsan ko na kunwari ay palalabasing. Bigla na lamang akong nawala na buong akala niya na ako ay nauna na. Tila nagkasalisi sila at sisisihin ang aking pagkawala sa iba. Tuluyan na akong nakatapak sa may pantalan ng barko. Halos maiyak sa labis na tuwa na gusto ko nang halikan ang lupa. Ligtas na ako at malayo. Malayo mula sa mga halimaw ng baryo. Pero hindi ko maiwasang mag-alala para sa pinsan ko. Lalong-lalo na sa may kumpare nito na sana ay makatulong ang perang naiabot ko at lubos ang pasasalamat ko. Habang nakapila at lumalakad papasok ng barko, sarap na sarap akong humihigop ng mainit na sabaw ng mami. Naulinigan ko ang tuwang-tuwang usapan ng isang grupo ng mga pasahero. Masaya silang nagkukwentuhan at nagpaplano tungkol sa may lugar na kanilang pupuntahan. Pero halos maibug ako ang hinihigop kong sabaw nang marinig ko ang sinasabi nila. Wow! Grabe! May Mars, matagal pa ba? Excited na ako eh. Excited na talaga ako. Excited na ako makipagsaya sa lugar ng kaibigan natin. Ay, siyang tunay. Hindi na nga rin ako makapaghintay eh. Sabi pa nga nila, the best daw ang paghahanda nila doon. At sobrang espesyal ang mga putahing kanilang inihahanda tuwing ginaganap ang kanilang piyesta. Tuluyan ko nang kinakalabog ang dibdib ko sa pagkakasamid nang marinig ko ang nakakapangilabot na salita. Hindi ko mapigilang sumilip sa narinig kong grupo. At sa laking gulat ko, ang lugar na kanilang tinutukoy ay ang baryo na aking tinakasan. Habang ibinibida pa na hindi daw magsisimula ang piyesta kung wala sila. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento, na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe. Na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes, na nagsasabing stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.